Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber, viewers, sharer at commentator, so sa inyong lahat, maraming salamat po, no, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel na sa ngayon ay 16,500 subscriber na po tayo. Okay, so kung gusto mong mapabilang, no, sa ating mga subscriber, or kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, paki-subscribe naman po. Kung pwede, click na lang po sa notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so welcome back sa ating panibagong video, panibagong kaalaman naman patungkol po sa pagpupunla po, no, ng ampalaya. Okay, so marami tayong mga kapwa ko ka-farmers, no, na ipupunla na mga buto like talong, ampalaya, and then kamatis. Ayan po mga ka-farmers ang gamit po natin, no, na pagpunlaan natin. Ito po ay Coco-Fit at saka PS3 mga ka-farmers. So yun po ang ating ipupunlaan ng ating mga butong ampalaya. Okay, so ang pagmix mga ka-farmers, halimbawa isang sakong PS3 tulad ng nakikita nyo sa gilid, pwede tayo sa dalawang Coco-Fit, no? So isang ganyan na 50 kilos, dalawang Coco-Fit mga ka-farmers, yung malalaking sako. So nakaayag ng mga ka-farmers. So yun ang aming gagamitin para patubuan ng mga buto tulad ng ampalaya, and then talong at kamatis. Pwede naman po sa pipino, kalbasa at watermelon, pwede din silang ipupunla. So yun po mga ka-farmers, so ang aming na mix, no, na mga soil media, Coco-Fit po to at PS3. Nasa 4 na sako ang inaayag naming Coco-Fit, and then dalawang PS3. So yun po, no. Maganda ang ano niya. And then yun po ang aming nilalagay sa aming seedling tray. So sa talong to siya mga ka-farmers. Pag sa tatalong, ang ibibigay ko po sa inyo na ano is 128 holes. Samantalang pag sa ampalaya, ito 104 holes. So ngayon mga ka-farmers, halimbawa ay malagyan na natin to ng buto ng talong. So ang talong natin ipupunla, ito ay Calixto. And then ang sa kamatis naman ay Diamante Max F1. And then sa ampalaya mga ka-farmers, meron na tayong nakatanim na nasa 6,000 plus kapuno, and then sa kabila 1,000 kapin kapuno. So yun po ang mga naitanim natin ng ampalaya. And then ngayon magpupunla po tayo uli ng ampalaya. So ituturo ko po sa inyo mga ka-farmers, no, kung paano magpunla ng ampalaya. Okay, sa talong pwede ang buto diretso din ilagay natin, no, isang buto sa bawat holes, ganyan. And then mga ka-farmers, once na malagyan ng mga buto, ano po mga kapwa ko ka-farmers, pwede na po din kayong mag-spray ng Nutriplant SL. Ito mga ka-farmers, bubukas lang natin sa isang lata. Ayan, diretso na, oh. Ganyan dapat. And then pagkatapos mga ka-farmers, lagyan natin ng kunting soil media. Pagkatapos natin maisalang ang lahat ng mga buto sa seedling tray, pwede na natin isprayhan ng Nutriplant SL. So sa isang ganitong knapsack sprayer, share ko lang po sa inyo. Kasi yon ang pinakamahalaga mga ka-farmers na malalaman po natin. So maglagay lang po tayo ng 20 ml. Pag 16 liters, pwede 15 ml. Pag 20 is 20 ml. So ibig sabihin, isang litro 1 ml sa ating Nutriplant SL. Ang Nutriplant SL mga ka-farmers ay isa po siyang seed treatment, no, na may hormones para sabay-sabay magka-sprout o sumibol ang mga sinasalang nating mga buto na ampalaya, matalong, makamatis o iba pa. And then yung apsa mga ka-farmers, gamitin lang po natin to halimbawa kung tayo ay mag-umpisa ng magtanim. Halimbawa mga ka-farmers, balak natin bukas magtanim. So ngayon, pwede na tayo ng apsa. And then ang apsa, pwede natin sabayan ng aktara. Sa tubig mga ka-farmers na 20 liters, o ilagay natin sa planggana, maglagay tayo din ng kahit mga 20 ml, no? And then sa aktara, isang sachet. Ibabad natin sila yung mga ugat nila mga ka-farmers para ang puno diretsong matibay. So makakatulong to siya pang patibay sa puno po ng ating talong, kamatis, ampalaya, pipino o iba pa nating
reading itatanim ng mga punla. So ngayon mga ka-farmers, samahan nyo ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano, lalo na sa mga baguhan at balak magtatanim ng ampalaya. So ito, buto na to, makita natin mga ka-farmers, no? Ilagay ko lang dito. So dito matulis. So yon ang sa ilalim kasi di ni lumabas ang ugat. Ito ang pataas. So kung tingnan natin mga ka-farmers, ito matulis din, ito matulis. So ang ano niya, di ni lulabas. So yon ang ipailalim. Sa lalim na ganyan mga ka-farmers. So yan. Iano mo pa ng konti, ganyan kalalim. No? Tapos malagyan natin ito ng mga buto lahat mga ka-farmers. Pwede natin ng nagdagan ng soil media sa itaas, parang katulad niyan, oh. Okay, ka-farmers, lagyan mo ng soil media. Okay? So nalagyan na ito lahat mga ka-farmers, oh. May mga buto na. So lagyan ng nga dalawang ano mga ka-farmers. Iyan na largo. Tapos iyan sa kamay, yan. Ganyan dapat. Pwede na din siya mga ka-farmers. Okay. So yun po ano ang tips sa inyo na maibibigay ko kung paano magpunla ng mga balak nating mga variety na itatanim sa ating bukirin. So sa akin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, marami kayo sigurong masundan o maabang ang mga tips o video na ating gagawin kasi pinapangako ko sa inyo kung ano man ang gagawin namin dito araw-araw, pag hindi na masyadong sobrang busy o walang mga bisita, gagawa ako no ng mga video kung paano namin ito ginagawa. So ganyan lang mga ka-farmers, oh. So napakabilis. Ganun din sa akin. Yun ang ipailalim. Ganyan lang mga ka-farmers. So pagbukas sa lata, diretso na siya. Pwede mo siya ibaon ng tubig, no? Ganyan lang, oh. Pwede diretso, pero at ang gagawin natin mga ka-farmers, once na ganyan na, mag-spray na lang tayo ng water plant SL 20 ml sa isang knapsack sprayer. Yan ang ating knapsack sprayer, 20 liters, oh. Yan. So ganyan mga ka-farmers. So ngayon, dito kami po magpupunla sa aming ginagawang packing house. Okay, so napapakinabangan pa ito namin mga ka-farmers papupunla. And then gagawa kami ng greenhouse dyan, yung may mga kawayan na. Ito, may UV plastic. So hindi pa ano namin mga ka-farmers. Tamang-tama kasi ito iaabot pa ng mga 3 hanggang 4 na araw. No, bago namin i-ano doon. So may 2 araw pa kami sa paggawa ng aming greenhouse. So yan lang mga ka-farmers, oh. So dahil wala tayong taga hawak ng cellphone na mag-video, yung isang kamay ko mga ka-farmers, yan. So ang palatandaan na ang ilalim ito, yung pinaka ano, yan ang ilalim. Yan. Kasi yung isang medyo ano, ito dito lalabas ang ano niya, ang ugat. So yun ang ano natin sa ilalim. Yan. Ganyan lang, oh. Isa pa. Okay. Sana po sa mga ampalaya farmers na hindi bumibili ng mga punlang pangtanim, so pwede kayo na magpunla. So ang dapat yung ihanda para sa kalaman sa lahat na unang pangangailangan sa pagpupunla, Cocofit TS3, no? Kung walang TS3 pwede Fagron or mga organic, mga compost mga ka-farmers, pwede din sila. So yung tulad sa amin, ang ginagamit na sa amin sa Mindanao, yung mga nabubulok na dayami ng palay, yun ang kinukuha namin mga ka-farmers, no? And then patubuan namin ng mga buto. So dumaan din sila sa tamang proseso mga ka-farmers. So kung halimbawa ay pagkuha namin sa aming compost ay basa, kailangan namin patuyuin and then i-pulverize. Mas maganda mga ka-farmers, may pang-ayag ka, pwede yung net bag, pwede yung mga ganyan, para ang lumabas ay ganito, no? Parang Milo. Kasing ano ng Milo. So yan, oh, dandahan lang ginawa ko para masundan at makita nyo. So kabubukas lang to galing sa lata. Hindi to namin na ano ng
tubig, hindi na ibaon. Diretso na. Yan. So antayin lang natin no ang 4 days. So 8 days pwede na to siyang itanim. So ngayon ay June 10. So sa 18 mga ka-farmers, pwede na natin to itanim. Tintang ngayon no? 10 kasi nagbukas ang balik klase is 8, 9, 10 na ta ngayon. So sa 18 mga ka-farmers, pwede na tong itanim. So ang pagpupunla po ng ampalaya, madali lang basta may alam po tayo kung paano. So pwede nyo to tularan mga ka-farmers o gagayahin natin ang ating mga ginagawa, no? Yan o. Tapos na niya na ito, nalagyan. So para sigurado kang nalagyan lahat, tapusin mo ang maglagay ng mga buto bago takpan ng lupa. So ganyan lang ang technique mga ka-farmers. Hindi pag halimbawa nakalagay ka na ng buto tapos takpan mo. So bago mo takpan ng lupa, no? Siguraduhin nalagyan lahat. Para hindi kayo malilito, pwede yung itong linya na to lagyan muna, then sunod, ganyan pwede. Dinadahan-dahan ko mga ka-farmers para makita at masundan po ninyo kung paano tayo magpupunla. So ganun din sa sa talong, bawat butas lagyan lang natin ng tag isang buto. So maraming nagtatanong sa atin, sir, paano ipunla ang mga buto ng ampalaya. Ganyan lang tingnan natin si ka-farmers. Yan. Ikalat, parang madali lang. So kahit isang tao lang mga ka-farmers, kasi madali lang maglagay ng soil media sa seedling tray. Ilagay nyo na sa gilid, tapos anuhan nyo ang lupa. Then tapos ilagay nyo sa mga butas, ganyan. Tapos iganon-ganon ninyo para pantay. So ang isang kamay ko ay nagbaon ng mga buto ng ampalaya, ang isa din nagbibideo para po makita at masundan ninyo. So pag once na sigurado na tayo na lahat ng mga butas ay nalagyan na natin ng mga buto, pwede na natin takpan. Pag halimbawa ay tapos ka na, pwede ka na mag-spray. So ang spray natin ito Nutri-Plant SL seed treatment. May hormones po siya na sabay magka-spot o sumibol ang ating mga punla. So yun lang mga ka-farmers. So mabibili to siya online. Marami sa online. Ang Nutri-Plant SL, legit po siya ba sa online? Legit. Amoy Philippines po siya. So ang dosage, ulitin ko, isang knapsack sprayer na 20 liters, 20 ml. And then mga insecticide na pwede sa ating punla, share ko lang po sa inyo kasi napag-usapan naman po natin kung paano magpunla. So mas maganda i-share ko na lang po ang mga ginagamit ko sa mga punla. Ang punla ay pwede pa natin gagamitan ng fertilizer. Ang iba ay gumagamit, pero sa aking practice wala po mga ka-farmers, no? Wala po akong mga ina-apply na mga synthetic na mga fertilizer, no? Pero meron tayong Actara. Pero yung mga granules tulad ng mga Nitrivor or mga triple 14 o ano pa, hindi tayo nagamit. So Actara lang ang mga ka-farmers ang ating ginagamit, kasi ang Actara foliar insecticide na po siya. So yun po ang ating pang insecticide sa ating mga punla. So yun lang. Yan tapos na niya na isa lang ang mga buto. Sa akin kulang pa ng 3.
tapos na. So, ganyan lang mga ka-farmers ha. Hindi mahirap ang magpunla, madali lang. Ito ang aking ano, na isa lang na mga buto. So pwede na natin ito lagyan ng lupa sa baba, itaas katulad yan. Yan. Ito ka-farmers, lagyan mo po ito yun. Ayan na. Ganyan lang. Kailangan ba ba? Kailangan na pupuon. So kailangan ang lupay durog, no? Pero ang ampalaya mga ka-farmers, hindi po siya hirap ipupunla. Ang mahirap yung mga talong at saka ano, kasi napakaliit, no? Isang buto, isang butas. So ganyan lang mga ka-farmers, no, ang pagpupunla. Napasama ang sasakyan ko sa pagpupunla. Ayan ha, ito ang ating ano po, knapsack sprayer na 20 liters, and then ang Nutriplant SL nating ilalagay ay 20 ml, no? 20 ml. So ang ating insecticide Actara, so naubusan tayo ng Actara. So alam naman natin ang Actara mga ka-farmers, mabibili kahit saan. So yun ang maganda nating gagamitin pang protection sa ating ano po, mga punla. So kung halimbawa pag-usapan natin, kailangan ba ang mga fungicide sa ating punla? Yes. Anong klaseng fungicide? So pwede tayo mga kapwa ko ka-farmers sa Serenade, kasi ang Serenade ay isang organic fungicide na produkto din sa Bayer. So bacillus po siya, ibig sabihin good bacteria po siya, no, na may kakayahang mag-control sa mga bad bacteria. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Pwede naman po Bioagronica Plus, no? Pwede din. So gamit natin din yung mga ka-farmers sa punla natin. Pinakauna, Nutriplant SL. I-apply natin siya, tapos natin maisalang ang mga buto. And then pagkalipas ng 4 na araw or 2 araw, pwede siya ulitan mo na ng Nutriplant SL. Yun po ang pangbasa mo sa soil media na nasa seedling tray, para yung buto na nakabaon ay sumisibol. Kasi pag halimbawa ay tuyo, hindi din magka-sprout o sumisibol. So i-monitor mo siya. Kung sa tingin mo tuyong tuyo, ayan, mag-spray ka ng Nutriplant SL. And then pagkalipas ng 4 na araw, sisibol na siya mga ka-farmers. And then pwede mo ipapalo up doon ang Nutriplant SL, silbi pangatlo. Kasi ang Cocofit ay madali lang pong mabasa, ay madali lang pong matuyo pag once siya ay mabasa. Hindi katulad ng mga compost, no, yung mga dayami ng palay ay matagal ding matuyo. So kahit mga 1 linggo mga ka-farmers, no. So iba pag Cocofit, kasi ang Cocofit ay magaan, madali lang po siyang matuyo. So susunod naman mga ka-farmers, pag mga 5 days pwede ka na mag-apply ng Actara sa ampalaya. Matalong, kung sa talong ito 10 days pwede ka na sa Actara. Pero pag ampalaya 5 days pwede. And then kung sa tingin mo ayos lang, hindi ka na mag-spray uli ng Actara, isang beses lang. And then mga 7 pwede ka na sa Serenade bago mo siyang itanim. So kung may Serenade ka na mga kapwa ko ka-farmers, pwede hindi ka na mag-APSA, hindi mag-Bioagronica Plus, no? So diretso na. So yan lang mga ka-farmers ang mai-share ko po sa inyo patungkol dyan. Okay, so bago tayo magtapos sa ating pagbahagi ng kaalaman kung paano tayo magpupunla, mega love shout out po ulit sa lahat kong mga subscriber, mga viewer at sharer. Okay, baka yung farmers nating nagsasalang ng mga buto, baka may shout out siya. Ka-farmers, magandang umaga po. Shout out nga pala sa mga solid followers dyan. Okay, shout out. Wala po, mga farmers. Basic lang. Napaka-basic lang sa mga may alam. So sa mga baguhan, no, malaking bagay po ito, no, na matutunan ninyo. Yan. So ngayon may nakatanim na po nating ampalaya din, nasa 6,000 ka puno, no, 6,000 plus ka puno. Din sa kabila may nakatanim na din, and then ang ibang tatanim natin sa kabilang area ay meron tayo doong pipino, sitaw, okra, talong.
Yun ang mga ano natin doon din marami kayong pwedeng abangan kasi magtatanim tayo din ng ampalaya, talong, kamatis, bell og sili. So pipino, parang magtanim pa tayo din and then kalabasa. So yun lang po, maraming salamat, bye bye and God bless, happy watching sa inyong lahat.